Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, Ano? ano? Alay ko sa'yo. Kupal. Ang hina. Kupal ka ba? Ngayon nyo lang naramdaman na ginagago talaga kayo dyan. Yo! It's nice to be back. Eto nga, mainit-init, sing-init ni Paduano mga idol, ano, kasi kahapon nga po, nag-hearing na naman, pang-10 hearing na nitong tuwad ko mga idol, ano, at wala pa rin si Pangulong Duterte. Kaya naman, nanggagalaiti na itong si Paduano, nanggagalaiti, gustong-gusto ang katawan ng ating Pangulong Duterte. At, pinagmumura ni Pangulong Duterte itong mga kupal na ito. Kupal po ba kayo, mga boss? Kupal ba kayo? Ginagago kayo ni Pangulong Duterte. Kayo naman, maasa. Ito, para wag na natin patagalin to mga idol, ano. Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, Ano? ano? Ikaw, ginagago. Natatakot siya? Ano natatakot? Pumunta ka sa Senado Diyan kasi mga ano kayo dyan mga kupal kayo dyan. Kupal ba kayo dyan? Mga boss? Kupal ba kayo dyan sa tuwadkom? Tatanong lang Remember, Mr. Chairman, that we have already sent 2 invitations. This is the second hearing that we invited the former president. And the first invitation was answered by Attorney Delga, no, for on behalf of the president in the absence of that authority being requested by this committee through this representation during the last hearing. Now, Mr. Chairman, looking at the answer, looking at the reply of Attorney Delga on the first hearing, well, in fact, Mr. Chairman, naglulukuhan tayo dito. Why? Why? Because Inabi mo ba talaga naglulukohan? Talaga namang naglulukohan kayo dyan sa tuwadkom Naglulukohan po talaga kayo dyan. Huwag ka na magtanong, Paduano. the first Hindi lang kayo naglulukohan dyan, naggagaguhan kayo dyan. Kasi alam nyo na, yung mga tanong nyo, alam nyo na yung sagot. Pilit nyo pa rin tinatanong. Ngayon, pag hindi sumagot ng hindi ayon sa inyong kagustuhan, kinokontempt nyo. Naglulukohan ba tayo dito? Tatanungin pa no? reply made by Attorney Delgra representing the former president is that the excuse is that the former president needs much rest. And assured this committee that he will be present in the next hearing. At the same time, he has a specific date, Mr. Chairman, given to this committee through this letter after November 1. And let Ano na ngayon? me read, Mr. Chairman, allow me to read. Ano ba? Sinabi November 1, 2024 ba? O baka 2025? In toto, the portion of such reply coming from Attorney Delga. Hence, my client respectfully requests to defer his appearance before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, 2024. Meron palang 2024. Naglolokohan pa tayo dito? Talagang naglolokohan talaga kayo. Ginagago kayo ng ating Pangulong Duterte, hindi yan ngayon nyo lang napansin. Una pa lang, ginagago na kayo, kaya wag nyo nang asahan. Lord, Mr. Chairman, Wag nyo nang asahan na dadalo ang ating Pangulong Duterte dyan, kasi naglolokohan niya kayo dyan. Ba't patadalo dyan? Hindi yan makikipaglokohan sa inyo. Makikipaggaguhan dyan sa inyo. the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga
was before the presence of the former president in the Senate. Oo. And he has promised us, this committee, through his letter, that Ano? after November 1, Oh. he will be present in Oh. today's hearing. Oh. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Well, in fact, I will not discuss and argue Oh. with our colleague, Oh. Congressman Kit Flores. Ano? Naglulukuhan ba tayo dito? Mga boss, kupal ba kayo dyan sa tuwad ko? Bakit alam nyo nang niloloko kayo, alam nyo nang ginagago kayo ng ating Pangulong Duterte? Alam nyo nang ginagago kayo kasi wala namang talagang balag yan. Ngayon nyo lang naramdaman. Ba't naman a-attend dyan ng ating Pangulong Duterte? Kung umattend dyan, swerte nyo. Eh, umatinda nga sa Senado, ano pang gusto nyo marinig? With regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, Ano? eh ano? Malay ko sa'yo. Kupal. Ang gina. Kupal ka ba? Hindi mo ba talaga, ano? Hindi, ngayon nyo lang naramdaman na ginagago talaga kayo dyan. Ngayon nyo lang naramdaman. Ano, naglolokohan talaga tayo dito? Talaga pong naglolokohan kayo dyan sa Tuwadcom. Simula pa nung first hearing nyo, naglolokohan na kayo dyan. Bakit? Kasi ginagago nyo yung sarili nyo. Alam nyo nang hindi pupunta ang ating Pangulong Duterte dyan, in-invite nyo pa. Di ba? Tapos pagka may tanong kayo sa mga resource person nyo, kung hindi nyo gusto yung mga narinig, contempt. Iko-contempt kita. Talagang ituduro ka pa eh. Talagang ituturo ka pa eh. Duduro-duruin ka talaga eh. Lalo na tong si Baduano. My God! Baduano. Natatakot siya Oh! na pumunta dito? Oh! Ay, sabi, Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show cause order. Ba't naman ka matatakot? Hindi nga natakot sa Senado, no? Mas mautak magtanong yun dun sa yung mga sa Senado. Mas mautak pong magtanong yun kasi mas magagaling na dihamak yung mga senador natin kaysa tong mga party list na congressman na ito. For Attorney Delga to answer... Huling-huli na kayo. Ano po, talaga pong gising na ang ating mga kababayan, mga idol, sapagkat may narinig po tayo no, na mga general ay gusto nang bumaba. Di umano narinig lang natin kanina sa balita, eh, mukhang pinagwi-withdraw na ang ating Tambi dyan sa House of Representatives. Ako po, abangan natin yan. letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Mr. Chairman, But, we should invite again. Talagang nanggagalaite ang hayop. Talagang nanggagalaite. Kahit na po ilang beses niyong i-invite ang ating Pangulong Duterte, hindi po yan pupunta dyan. Kupal ba kayo dyan? Kupal ba kayo? Naglolokohan ba tayo? Mr. Chairman, Mamaya, sasagutin ni Pangulong Duterte. Mr. Chair. As I promised, Congressman Fernandez, and then we will rule on the motion. Okay. Mr. Chairman, Congressman Arco. Mr. Chairman, there are three reasons mentioned by Attorney Delgra in consultation with the former president para hindi po siya umattend ng ating pong hearing. First, binanggit po niya yung pangalan ko at binanggit niya yung pangalan ni Chairman Abante. Nag-prejudge na po kami doon sa mga binanggit niya po doon sa Senado and citing some provision of Republic Act 9851, particularly Section 6 on the willful killing. And with this, Mr. Chairman, we are being accused. Stress na to, stress. Hindi naman si Pangulong Duterte nagsabi niyan eh. Si Colonel Grijaldo po nagsabi niyan para sa inyong kaalaman. Hindi po si Pangulong Duterte. Ang nagbanggit po sa inyong mga pangalan, yung kinausap niyong resource person na si Colonel Grijaldo. Tsaka namin yung ang kinausap niyo eh. That nabahidan
prejudgment yung mga issue that he mentioned. With that, Mr. Chairman, para lang po mawala na tong issue to. Again, Mr. Chairman, I'm willing, this representation is willing to inhibit myself in asking questions with regards to this willful killing. And I hope that my co-chair here, Chairman Abante, will do the same in relation to the first issue that the former president, with consultation of his lawyer, cited in this letter. Secondly, that's the reason why we asked the presence of Colonel Grijaldo to be here, because he accused us of coercion and harassment and threats. And that's the reason why we are questioning, yung mga medical certificate that he submitted to this Congress. We wanted that the integrity of this Quadcom will be cleared eventually. And with that, Mr. Chairman, eradicating the coercion and harassment and the threats that he accused us, then the reason for the President not to attend on this Quadcom will be eliminated. Thirdly, Mr. Chairman, the only last reason that he mentioned in this letter is all the questions were already answered in the Senate. And that is not true, because we have a lot of 20,000 questions that we wanted to ask him. 20,000 questions. Tangina, wala namang kinalaman sa yung mga, alam niyo, yung mga walang kinalaman sa investigasyon, kung ano man yung iniimbestigahan nila yan. Boyfriend mo ba? Girlfriend mo ba? Sinong nanay mo? Kailan ka pinanganak? Saan ka pinanganak? My God. Sino yung kapitbahay mo? And with this, Mr. Chairman, yung pong reason niya for not to be here is not acceptable. So, Mr. Chairman, I believe that my position, in trying to inhibit ourselves, in this investigation pertaining to the number one issue that he mentioned, and also with the issue of Colonel Grijaldo, we will comply with the mandate of this Quadcom to inhibit ourselves and be a part of the resource persons that will be questioned by the members of this Quadcom. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Dan Fernandez. Now, Congressman Ace Barbers. There was a motion earlier. Next. Walang kwenta. That, Walang kwenta itong si Fernandez. Next po, next. Next na Crocs. the committee invite Attorney Mr. Chairman, Delgrab. you are recognized. Thank you. That Attorney Next Crocs, Delgrab, next Crocs. being the counsel of the former president, be invited in the next hearing, and we direct the committee secretariat to take note of that and send the invite in the next Quadcom hearing to Attorney Delgra. Any second? Duly seconded. Any objections? I object. May I know what is the objection of Congressman? We'll get nothing from I him, Mr. object. Chair. He always just gonna say is that is what my client said. Oh. So that's the end of it, Mr. Chair. 1 minute suspension. Ayan, 1 minute suspension at usap-usap muna tayo. Bakit ka nag-object? Ba't ka kumukontra? Yan. Oh. Ba't ka kumukontra? Huwag kang kumukontra sa amin. Ayan, sasabihan yan. Huwag mo akong kinukontra. Huwag mo akong kinukontra. Oh. Nasabi ko na sa'yo. Pag kumontra ka, tapos ang usapan. Sige, kukontra ka? Kukontra ka? Tanggal ang talent fee mo. Kasi nga may bayad daw yan. Sabi ni Pangulo, ni Congressman Pulong Duterte, may bayad daw dyan bawat hearing Di umano Tapos binawi niya rin. Yun lang, narinig natin kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte. Ayan. Hearing is resumed. Mr. Chair, Let me just Parliamentary inquiry. Let me just state the parliamentary status before we went on recess. The parliamentary status is that Kakapal talaga ng mukha, mga idol. Kakapal ng mukha ninyo dyan, mga Crocs. Tatapusin lang daw, tapos magre-recess. Alam niyo po ba yung pinangre-recess nila dyan? Yung mga magre-recess siya, magme-merienda, o pangkain nila dyan. Pag inabot ng gabi, may dinner pa yan. Baka pagka nag-start yan alas 9, alas 10 ng umaga, nagbe-breakfast pa yan. Lahat yan, pera po ng taong bayan yan. Kaya po, wag na nating itong pahintulutan na ituloy pa itong tuwad hearing na ito, mga idol. Kasi wala naman talagang kwenta, nang-uubos lang sila ng kaban ng bayan. Kaya, ang gawin po natin, magsalita tayo,
i-share natin yung mga video na against sa Quadcom na ito. I-share natin sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, kung ano mang social media meron ka, sa TikTok. Balita ko, marami daw nagti-TikTok dyan eh. We are approving and voting on the motion by Congressman Acop to invite Attorney Delgra, being the lawyer and counsel of the former president. And when the chair asked for a second, there was a second to this motion. But when the chair asked for an objection, there was an objection stated by Congressman Keith Flores. Oy! Kala ko Congressman Don Keith. Congressman Keith Flores pala. Am I made to understand, Congressman Flores, that you are withdrawing your objection? With a heavy heart. Dali lang. Wala namang sinasabing i-withdraw eh. Yes, Kayo Mr. nagsasabi. Kinausap nyo, withdraw mo yung objection mo. Kapag hindi mo withdraw ang objection mo, lagot ka, Congressman Keith Flores. I'll withdraw my objection if Attorney Delgra will enter his appearance. But as far as the questions that we want to ask of him, Mr. I'll reiterate my position, Mr. Chair. Tingnan nyo mga idol, ano, kung gaano kadiktador yung mga chairman. Didiktahan din nila yung kapwa nila, Crocs. Okay, that is noted. Thank you. Since the objections of the objection of Congressman Flores has been withdrawn, then the chair will rule that the Pinag-withdraw nyo motion normal. is approved. Malinaw po, Mr. Chairman, Oo. na naglulok Ito, tapos na po yan. Tapos na yan si Baduano. Tingnan nyo, biruin nyo mga idol, ano. Nag-object yung isang congressman na wag nang ipatawag yung abogado dahil anong isasagot ng abogado? Si Pangulong Duterte po ang nakakaalam sa war on drugs, hindi po kung sino-sino dyan na abogado. Kaya ang patawag nyo, walang iba, si Pangulong Duterte lang. Kasi ang gagawin nyo, pustahan tayo pag hindi nasagot ng abogado yung gusto nilang malaman, contempt yan. Naku po, contempt yan sigurado, yung mga yan pa. Ito, si Baduano, contempt yan. Oh, ito naman po yung sagot ng ating Pangulong Duterte sa mga katarantaduhan ng itong Quadcom na ito, ano, mga idol, ano. Mainit si Pangulong Duterte dito. Pakinggan po natin. Pero bago naman yan, bago natin ituloy itong reaction video natin to mga idol, ano. Pasensya na kayo, itong video natin ay medyo malabo. Lumalabo, lumiliwanag, lumalabo, lumiliwanag. Parang itong mga Crocs na ito, masyadong malabo. Please, palike naman and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you po. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom hindi daw sinipota ang hearing. Inilit natin, initahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila nagkalitan doon man ako? Sa Quadcom, sa Congress. Sa Quadcom. House of the Representative. Hindi sa Senate, sa Quadcom. Sa Congress naman, wala ba't ka na nagagalit pumunta naman. Liwanagin nyo kasi yung tanong nyo naman. Nagtatanong kayo may hindi maliwanag yung mga katanungan. Congressman. Kasi inibitahan ka daw through Attorney Delgra. Galit sila. Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at saka yung si Dan Fernandez at saka si Sipain ko sila sabihin mo. Sipain ko sila sabihin mo. Tangina. Oh. Pera nila. Wala na akong pera At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never kayo taga Davao kayo lakin kayo doon. Kababata kayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. at sinabi pa ni Pagpunting. Buwa. Sige daw. Paduano nagsabi kanina lang. Oh. Paduano, Congressman Paduano.
Congressman Paduan. Kasi Sino yung unggoy na yan? Sino yung unggoy na yan? Ay, my God! Sino yung unggoy na yan? Sino yung unggoy na yan, ha? Sino yung unggoy na Paduano na yan? Oh. Yung nagpakulong sa lahat ng mga resource person. Yun yung nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that shit. Yan. Totoo bang may impartiality nga kita mo ngayon, Mayor? Wala man siguro, but alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa hindot na yan, pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply. wala akong notice. Summon or sana nagbigay. So what was his reply? Kasi nalagay sa ano na si according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano mo sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Ang sinabi ko naman lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC President ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Luo nila. Pwede daw magbigay ang Senate ng transcript ng statement po doon sa ICC. If they will do that. Well, it's up to them. Are you posing a question or are you informing me? They're informing you that they are Giving all the they will give the transcript down to ICC. It's a possibility. Well, go ahead. Be my guest. Mr. President, Yes. if in case the Quadcom Hindi na ako presidente. Rudy Duterte. Mayor. if in case the Quadcom will invite you, bigyan ka nilang ng pamasahe, are you still willing to be there to attend the Quadcom? Hindi ka takot? May maganda bang member dyan sa Quadcom? But by the way, you mentioned Abante and Dan Fernandez. Nag-retract na daw. Don't you know that they already resigned from Quadcom? Nag-resign sila dahil Why? Why? kasuhan mo daw. Why? Kasi, Because they prodded a witness yeah. to deliver a line in their favor. So when you talk of Abante and Fernandez, they are discredited congressmen. Talaga naman eh. You are not supposed Dapat lang to talaga mag-resign na sila. witness. Because the mere suggestion na ito ang sabihin mo unless you are the lawyer. But if you are the judge o sa kabila kay, it would be highly improper. It would be stupid of you to be talking to the other party. Delikadesa yan eh. You know what I mean? So yung mga abogado, delikadesa yan. You're not supposed to doon ka sa kampo mo, bakit ka makipag or if you are in the middle because you are the judge, okay lang. You're a prosecutor, do not go to the defense witnesses, or the defense should not be talking to the unless you are ready to Mayor, Sobornation of perjury. Ayun, perjury. Na-file na po ba? Sobornation of perjury. That is a crime under revised penal code. Na-file na po. Narinig ko kada alam ko, sabi ko that sobornation of perjury.
Subordination, yes. That's right. Sober nation. Subordination of perjury. Subordination of Sober nation of perjury. Are you going to file a case, Mayor? Hindi. File ka pa? Wala. Hindi. Walang pakialam sa kanilang puta. Wala akong pakialam sa mga Sana putak. parang At yun nga, yan yung sagot ni Pangulong Duterte sa inyong mga congressman. May narinig pa ako doon, gag. May narinig pa tayong mga yan. Wala naman talagang dahilan para pumunta ang ating Pangulong Duterte dyan, mga ito. Ano? Kasi sa Senado, narinig na nila lahat ng gusto nilang marinig. Kunin na lang nila doon yung transcript ng hearing doon sa Senado. Gusto kasi nitong Baduano na to, i-contempt yata sa Pangulong Duterte. Pag kinontempt niya yan, naku, patay kayo. Tsaka pagka inano niya ng subpoena, naku, yan po ang wag na wag niyong gagawin. Pagka nag-ano kayo ng subpoena kay Pangulong Duterte, patay talaga. Patay ang pusa. So yun lamang mga idol, ano, abangan nyo yung ating next upload. Marami tayong re-reaction ng video, nakapila-pila na po dito. At gusto ko na nang i-live sana, gusto ko na sanang i-live kaso naninibago pa tayo sa ating pagbabalik sa ating pagbablog, mga idol. So yun lamang po, please paki-like and share naman itong video natin, and syempre subscribe na rin, mga idol. Yun lamang po. Adios!